yung venueng ginagamit nila is yung public perception. Pero kung makikita rin din naman natin, matatalino yung ating taong bayan na all of this is just alam natin na politically driven. At imbis na magkaisa tayo, mas lalong ginagawa nilang divisive eh. So hindi ko alam at hindi natin alam kung ito ba ay talagang intention nila na talagang pagwatak-watakin ang ating taong bayan sa pamamagitan ng pagde-demolish sa isang ikalawang pinakamataas na posisyon sa bansa at justify yung support sa So talagang mararamdaman natin yung girian ng puwersa pampolitika ng ating bansa. At ang nakakalungkot dito, Edmar and Sir Jade, mas lalong winawatak-watak ang ating taong bayan. Habang papalapit po, tumitindi po yung politika dito sa ating bansa. Ngayon nga lang, bago lang magtapos ang taong ito, ay samot-saring mga aligasyon, reklamo ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ano naman po masasabi po ninyo? Unang-una, doon po sa nagpalabas ng kanyang affidavit, itong si Ramil Madriaga, laban dito kay VP Sara Duterte. At yung mga plunder complaints pa na inihain naman dyan po sa Ombudsman. Opo, yun din ho yung nakakapagtaka, no? Sobrang init ng politika na hindi naman na po dapat, kailangan pa ba natin itong mga to na address na ito? Nagdesisyon na rin din ng Korte Suprema pagdating dito. Pero talagang kitang-kita natin na may deliberate attempt talaga na i-demolish ang ating ang ikalawang pangulo sapagkat ano yung gusto nating maisip dito? Wala tayong ibang naiisip dito kundi talaga by nature, politika talaga siya. Ang tanong, sa dami ng problema at yung mga accountability measures na dapat nating gawin at dapat nating unahin, bakit lalabas itong mga bagay na ito sa ganitong panahon? Ikalawa pa, may proper avenue para dito sa ganitong klasing bagay. Handa tingin ko naman ang ating ikalawang pangulo at may tamang venue ito. Pero ang venyeng ito na nakakalungkot isipin, yung venyeng ginagamit nila is yung public perception. Pero kung makikita rin din naman natin, matatalino yung ating taong bayan na all of this is just alam natin na politically driven. At imbis na magkaisa tayo, mas lalong ginagawa nilang divisive eh. So hindi ko alam at hindi natin alam kung ito ba ay talagang intention nila na talagang pagwatak-watakin ang ating taong bayan sa pamamagitan ng pagde-demolish sa isang ikalawang pinakamataas na posisyon sa bansa at i-justify yung support sa So talagang mararamdaman natin yung girian ng puwersa pampolitika ng ating bansa. At ang nakakalungkot dito, Edmar and Sir Jade, mas lalong winawatak-watak ang ating taong bayan. Oo, at madalas, Prof, napapansin din po ninyo, nagagamit ang mga Duterte kapag may mga issues ng katiwalian na lumalabas at biglang lihis sa issue laban naman po sa mga Duterte. Yun po, yun din yung nakakalungkot. Ginagawa pong punching bag ang mga Duterte at kapag kahit na po malayo na, pinipilit nilang isangkot o pinipilit na gawin ng anggulo. Bakit, yung tanong natin dito, bakit hindi na lang kung meron mang pagkakamali o meron mang hindi naging okay na pagtugon, magkaroon na lang ng full accountability dito at bagkus wag na lang tayong magsisihan at gawin na lang natin kung ano yung tama at nararapat para sa taong bayan. Opo, ang nakikita ngayon, Prof, para bang ang mga Duterte, yung ang problema ng Pilipinas ngayon? Tama po, tama po. So kung may konting malaking issue ang sisi sa mga Duterte kasi ganito, kasi ganyan and lalong nawawala ng accountability at kulang sa accountability talaga pagdating dito sa ganitong klasing sitwasyon. Opo. Itong mga korupsyong nangyayari at itong sisi sa mga Duterte at marami pang ibang mga issues ay sa tingin mo ay bahagi na
ng paparating na eleksyon sa 2028, Prof, ito mga nakikita po ninyo, mga paghahanda na ginagawa nila para hindi talaga makapwesto ang mga Duterte at yung mga gustong makapwesto ay ready na. Asahan po natin yan, Sir Jade, na lalo na po pagdating po sa susunod na taon, habang papalapit ang 2028, mas lalo pang iinit ang politika ng ating bansa. Hanggang matapos itong ah, ah, taon na to at papasok na bagong taon, talagang mas iinit pa at talagang maghahanap pa at maghanda tayo sa marami pang pwedeng mangyari sa sitwasyon ng politika. At ang nakakalungkot, Sir Jade, sa dami ng nangyayaring problema sa politika, ang kawawa yung ating taong bayan. Opo. Hindi the Filipino people deserve better. The Filipino people deserve more, sa lalo na sa hirap ng mga nararamdamang kahirapan ng ating taong bayan ngayon. Huli na lang, Prof, sa ngayon ba may mga nakikita na kayong contender o pantapat kay Vice President Sara Duterte kung sakaling magtatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028? Ako sa tingin ko meron naman diyan tingin ko, pero paano mo sa pagkakataong ito, napakataas pa rin din ng approval rating. Lumabas nga very recent survey ng isang survey firm. Napakataas pa rin din na from 47, bagamat bumaba ng 42%, napakataas pa rin din ng 42% na yan na nakuha ng ating ikalawang pangulo. Ikalawa, pwedeng nating sabihin na yung iba hindi pa nagdedeklara dahil masyado pang maaga, at talagang ang very vocal at alam natin na talagang may postura sa 2028 ay ang VP Inday Sara. So, malalaman natin kasi tingin ko yung iba nakikiramdam pa, tinitignan pa yung sitwasyon bago talagang yun nga, ika nga magdeklara. Kasi nabago yung landscape ng politika, sir eh. Nakita natin yung bloke ng boto at suporta ng isang mga lugar na nakapirme at steady ang suporta doon sa kanilang mga kandidato. And case in point, nakita yan doon sa suportang meron ang bailiwick o baluarte ng mga Dutertes, which is the Mindanao and some parts of basically Visayas. Opo. Prof, siguro yung huling mensahe po ninyo ngayong holiday season para sa ating mga kababayan nanonood at nakikinig po sa mga oras na ito. Opo, sana po wag po tayong makalimot. Bagamat ito po yung panahon na po ito, Kapaskuhan, wag po sana tayong makalimot. Ikalawa pa po, isama po natin at isama po natin sa bawat panalangin po natin. Hindi lang po yung ating sarili, ang ating pamilya, pero panawagan din po natin na isama natin sa ating panalangin ang ating pong bansa, ang ating pong mga leader, na gawin po kung ano yung tama, gawin po kung ano po yung mabuti. At alam ko po, gasgas na itong salitang ito, pero tayo po nangangarap na bubuti din po ang ating sitwasyon. Magiging maayos din po ang kalagayan ng ating bansa. Manalig lamang po tayo at magdasal ng mabuti.